Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, mga taga-subaybay sa lahat po ng dako na naabot po ng tinig na inyong lingkod. Tayo po ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. At bago po natin simulan ang atin pong pagtalakay, tayo po muna ay manalangin. Ama namin na tahanan po ay nasa itasan ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay muli makapag-aaral na inyo pong mga banal na salita. Naway ang inyo pong banal na espiritu ang siyang magbigay sa amin ng malinaw na pagkaunawa sa inyo pong mga banal na salita. At nawa ang mga nakikinig sa amin pong pagtalakay na ito, naway sila po ay bigyan ng malinaw na pagkaunawa at naway ang kanilang puso at isipan ay maging handa na tumanggap sa katotohanan at naway sila rin mismo ang magkaroon po ng personal na pagsusuri, pagsasaliksik sa inyo pong banal na kasulatan. At naway tulungan po ang bawat isa sa amin na lumago sa katotohanan at sa pamumuhay ng mga mahalagang mga mensaheng ito na amin pong tinatalakay mula sa inyong banal na salita. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Ngayon po mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay dadako po sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan ang atin pong pag-aaral ay may kinalaman pa rin po sa Sabat. Ang atin pong pag-aaral ngayon mga kapatid ay patungkol sa ating Panginoon Hesus kung paano niya iningatan ang Sabat. At maraming mga objection patungkol po dito sa Sabat kung saan ay sinira na raw ni Kristo ang Sabat mga kapatid. At ating tutunghayan sa ating pong pag-aaral, yun pong mga talatang yon na ginagamit na objection ng ilang mga mangaral na kung saan ay sinira na raw ni Kristo ang Sabat. Kaya ang ating pong pag-aaral ngayon mga kapatid ay pinamagatang sinira ba ni Jesus ang Sabat? Yan po mga kapatid ang ating pag-aaral na tutunghayan sa oras na ito. Ngayon ay atin po munang basahin ang sinasabi sa Lucas 4:16. Ito po ay sa pagiging kabataan ni Panginoon Hesus ay kanya pong iniingatan ng Sabat. Okay, basahin natin ang sabi rito sa Lucas 4:16. And he came to Nazareth, where he had been brought up, and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day, and stood up for to read. Yan, ano po ang sabi sa talatang ito mga kapatid? Ang sabi rito, at siya napasa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumunta sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Ang talatang ito mga kapatid ay nagsasabi sa atin na si Kristo po ay pumupunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. Yan po ang kanyang kaugalian tuwing Sabat mga kapatid, sapagkat ang Sabat nga, yan po ibinigay sa bansang Hudyo bilang sila ang bayan ng Diyos. Kaya si Kristo po ay nag-ingat rin ng araw ng Sabat kung paanong iningatan ito ng bansang Hudyo na pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang 10 utos, na kung saan ito ngang Sabat ay ika-4 na utos ng Diyos. Ang tanong, si Kristo ba ay Hudyo o Hintil? Maliwanag po, si Kristo po ay isang Hudyo. Siya po ay mula sa lahi ni David, sa angkan ni David. Kaya talagang Hudyo po ito mga kapatid, si Jesus Christ. Kaya yun pong pahingilin ng Sabat ay talagang kanya ring ginawa bilang isang ganap na Hudyo.
Ano ho? Ngayon, papaano natin sasabihin na sinira niya ang Sabat? Siya nga ay Hudyo At yung ibinigay na utos sa Hudyo, dapat niyang gawin bilang siya isang Hudyo. Ano ho? At ayon sa kanyang kaugalian, siya po ay pumupunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. Wala tayong mababasa na tuwing linggo si Kristo pumupunta sa sinagoga sapagkat doon nga sa Israel ang pagsamba na pampubliko bilang Sabat ng Diyos ayon pong ikapitong araw na Sabado, mga kapatid. Ngayon ay ating mababasa rin dito na siya po ay nagtitindig upang bumasa. Kaya lamang maaring ito ay ipalagay ng iba na ang layunin lang ni Kristo kung bakit siya pumupunta sa sinagoga ay upang mangaral at hindi upang mangili ng Sabat. Kasi merong mga tao na mahilig sa debate, ang kanilang sasabihin may nabasa ka ba sa talatang yan na si Kristo ay nangili ng Sabat? Wala nga tayong mababasa rito na siya ay nangili ng Sabat kung letra por letra ang ating pagbabatayan. Pero ang ating mababasa rito, ugali niya na pumunta sa sinagoga tuwing araw ng Sabat. At bakit masasabi natin siya po ay nangili ng Sabat? Sapagkat siya po ay isang Hudyo. Ano? Bilang isang Hudyo, ang pahingili ng Sabat ay everlasting covenant sa kanila na dapat nilang ipangilin. At yun po ay dahil sa sila ay bayan ng Diyos. Kaya si Kristo sa kanyang pong pagiging taong, mga kapatid, siya po bilang Hudyo ay dapat ring mag-ingat nung walang hanggang tipan na yon na kanya mismong ginawa para sa bansang Israel. Kaya nga, kung atin pong titingnan sa panahon ng paglikha, ano ang ginawa ng Diyos? Kasi yung Diyos doon ay hindi nag-iisa. Ano ho? Yung Diyos Ama na nagsalita may kasama. Ano, Genesis chapter 1 verse 26. Ano ang sabi ron? Okay, basahin natin. Ang sabi rito, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. Yan yung sabi naman sa verse 27. So dito po, mga kapatid, ay yun pong Diyos na nagsalita. Sabi doon sa verse 26, mayroong kausap. Ang sabi, and God said, let us make man in our image. Yun pong Diyos Ama, mga kapatid, yung tinutukoy dyan, may kasama siya. Sa makatuwid ay naroon din po si Jesus Christ bilang manlilikha. At bilang siya po ay manlilikha, na binabanggit nga sa Colossians chapter 1 verses 14 to 17. Ang sabi po ay ganito, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins. So sino po yung mayroong dugo na yon? Walang iba kundi si Kristo. Sa pamagitan ng kanyang dugo, tayo po ay nagkaroon ng katubusan. Verse 15, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. So yung sinasabi ritong firstborn of every creature, hindi yung una siyang nilikha, kundi siya yung merong kapangyarihang pinakamataas sa panahon ng paglikha, bilang siya po ay kapantay ng Diyos Ama. Mga kapatid, siya yung active creator sa panahon ng paglikha. Kaya nung kausapin ng Ama ang anak sa Genesis chapter 1 verse 26, ang sabi niya, let us make man in our image, after our likeness. So siya po yung kausap ng Ama, at sa pamagitan ni Kristo ay nalikha po ang lahat ng mga bagay dito. Kaya nga sabi sa verse 16, for by Him were all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. All things were created by Him and for Him, and He is before all things, and by Him all things consist. Ayan, maliwanag po, mga kapatid, na bago pa yung lahat ng mga bagay
ay naroon na po si Kristo bilang siya po'y kapantay ng Diyos Ama. Mga kapatid, kaya nga, nang kanya pong likain ang lahat ng mga bagay, ay matapos ang paglikha ng ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos. Basahin natin ang sinasabi sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Ang sabi po ay ganito: Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the seventh day God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day, and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. Yan po mga kapatid ang nakasaad dito sa talatang ito, na nang matapos po ng Diyos na gawin ang lahat ng mga bagay sa mundong ito sa loob ng 6 na araw na kanyang paglikha, noong ikapitong araw siya po ay nagpahinga. At yung araw ng Sabat na ikapitong araw, yun po ang sinasabi dito, ikapitong araw, yan po yung Sabat. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 10, But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Yan po, yun daw pong ikapitong araw ay Sabat ng Panginoon mong Diyos. Kaya po mga kapatid, maliwanag na sa panahon pa ng paglikha, hindi pa nagkakasala ang tao sa panahon ito. Tandaan natin, ito yung pinagkaiba ng Sabat na ito. Na ito po hindi lumilipas. Ito po ay mula pa sa paglikha ng sanglibutang ito, wala pang kasalanan. So hindi ito anino ng mabubuting bagay na darating, mga kapatid. Kaya ito pong Sabat na ito yung weekly Sabat, na 7th day of the week, hindi po ito yung yearly Sabat na nakapaloob doon sa mga pista. Ito po ay weekly Sabat, mga kapatid. Ito po ay nagpapaalala tungkol po sa kapangyarihan ng Diyos bilang siya ang manlilikha. Sa panahon naman ng Israel ay palayain mula sa Ehipto, ay ibinigay rin po sa kanila itong Sabat bilang tanda ng kapahingahan. Deuteronomy chapter 5 verses 12 to 15, ang sabi po ay ganito: Keep the Sabbath day to sanctify it, as the Lord thy God hath commanded thee. 6 days thou shalt labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thine ox, nor thine ass, nor any of thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates, that thy manservant and thy maidservant may rest as well as thou. And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Ayan po mga kapatid. Ito po ang sinabi doon sa verse 15 na alalahanin daw ng Israel na siya naging alipin doon sa lupain ng Ehipto, kaya siya ay inilabas ng Panginoong Diyos mula doon sa pamagitan ng makapangyarihang kamay at sa pamagitan ng unat na kamay o braso. Kaya sabi dito, kaya ang Panginoon mong Diyos ay nagutos sa iyo na ingatan mo ang araw ng Sabat. Dito mga kapatid, sa talatang ito ay hindi binanggit yung tungkol sa creation. Ang binanggit lang ay yung paglaya nila mula sa Ehipto. Kaya kung ito lang ang ating babasihan, maaaring isipin natin para lang sa Israel, kasi ang koneksyon niya ay doon sa paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero hindi lang po yon ang dahilan mga kapatid, kundi dahil yun pong Sabat mga kapatid ay ipinagpahinga rin ng Diyos. Kaya doon sa isang version ng tungkol sa 10 utos ay sinasabi sa Exodus chapter 20 verses 8 to 11 na ang dahilan kung bakit kailangan ipangili ng araw ng Sabat, sapagkat yun po ay pinagpala, binasbasan, pinakabanal at ipinagpahinga ng Diyos. Yan po mga kapatid. Kaya yun pong Sabat
na ipinagpahinga ng Diyos, pinagpala at pinakabanal, yan po ay doon po sa panahon ng creation. Kasi sabi doon, at nayari ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at ang lahat ng nangaroon, at nagpahinga na 7 araw mula sa madlang kaniyang nilikha at ginawa. Nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at kaniyang pinakabanal. Yan po mga kapatid. Kaya yun pong Sabat mga kapatid ay doon pa sa creation ay umiiral na mga kapatid. Kaya lamang ibinigay po sa Israel, kagaya ng nabanggit sa Deuteronomy chapter 5 verse 15, sapagkat ang Israel nga po ay binigyan ng Panginoon ng kapahingahan mula sa kanilang kapaguran doon sa Ehipto. Kaya ang ibig sabihin, yung pagtanggap nila ng Sabat ay pagtanggap nila ng kapahingahan na ibinibigay ng Panginoon. Yan po mga kapatid. Yun po ang ibig sabihin ng pahingili ng Sabat, na kailangan nilang alalahanin yung kapangyarihan ng Diyos bilang siya po ang tagapagligtas. Ano ho? Kaya nga, ang layunin ng Diyos ay alalahanin nila siya bilang tunay na manlilikha. Kasi doon sa Ehipto, ang mga Israelita po ay nasanay doon na sila po ay naimpluwensyahan ng mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, sa mga nilikha na mga bagay. Kaya pag alis nila mula sa Ehipto, ay ibinigay ng Diyos sa kanila ito pong Sabat na nakalimutan na nila sa loob ng matagal na panahon. At ito po ay nais ng Diyos na kanilang ipangilin upang kanilang maalala yun pong kapangyarihan ng Diyos na umiiral doon pa sa paglikha na siya po ang dakilang manlilikha. Kaya yun po ang dahilan kung bakit ang Sabat ay dapat nilang ipangilin, upang makilala nila ang tunay na Diyos na mayroong kapangyarihan na siyang lumikha ng langit at lupa. At bukod sa kapangyarihan na maglikha ng mga bagay, ay may kapangyarihan din siya na magligtas at bumago ng tao. Yan po mga kapatid. Kaya mula sa pagkalipin sa Ehipto, ay nais po niya na baguhin ang mga Israelita mula sa pagiging alipin patungo sa pagiging anak ng Diyos. Kaya yun po ang dahilan na ang Sabat ay dapat nilang ipangilin, sapagkat ang Diyos nga mismo ang siyang unang nag-ingat ng araw ng Sabat. Ano ho? Ngayon, ay ating tutunghayan ang sinasabi dito sa Mateo Kapitulo 12, kung saan ito po ang pinagbabasihan naman ng ilang mga mananampalataya sa kanilang paniniwala na sinira na daw po ng Panginoon Hesus ang araw ng Sabat. Pero ating aalamin kung talaga bang sinira ng Panginoon. Mateo 12 talatang 1 hanggang 8. Ang sabi ganito. Hanggang 14 pala ito, pero uunahin natin itong 1 hanggang 8. Kasi ito yung patungkol sa mga alagad na kasama ng Panginoon Hesus. Sila po ay kumitil ng trigo sa araw ng Sabat. Ang sabi ganito. At that time, Jesus went on the Sabbath day through the corn, and his disciples were a-hungered and began to pluck the ears of corn and to eat. But when the Pharisees saw it, they said unto him, Behold, thy disciples do that which is not lawful to do upon the Sabbath day. But he said unto them, Have ye not read what David did, when he was a-hungered, and they that were with him, how he entered into the house of God, and did eat the showbread, which was not lawful for him to eat, neither for them which were with him, but only for the priest? Or have ye not read in the law, how that on the Sabbath days the priests in the temple profane the Sabbath and are blameless? But I say unto you, that in this place is one greater than the temple. But if ye had known what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice, ye would not have condemned the guiltless. For the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. Yan po ang sinasabi rito mga kapatid sa tagpong ito, kung saan ay inakusahan ng mga Pariseyo na sinira daw ni Panginoon Hesus ang araw ng Sabat
at ng kanyang mga alagad, sapagkat pinahintulutan ni Kristo na yung mga alagad ay kumitil ng trigo o ng mais sa araw ng Sabat, mga kapatid. Ang akusasyon ng mga Pariseo, sinira ni Kristo ang Sabat. Pero wala tayong mababasa rito na sinabi ni Kristo na sinira nga niya ang Sabat, kundi itinuturo niya yung tamang pangingili ng Sabat, na yun pong ginawan ng mga alagad na sila'y kumitil ng pagkain dahil sila'y nagutom, ay hindi po paglabag yun, sapagkat yung ginawa ng mga alagad ay kasang-ayon din ng ginawa ni David, na yung ginawa ni David sa araw ng Sabat sa panahon ng lumang tipan yun, hindi nagkasala si David sa makatuwid. Ang ginawa rin po nitong mga alagad ng Panginoon Hesus ay hindi kasalanan, hindi ito paglabag o pagsira sa araw ng Sabat. Kaya dito natin maunawaan, mga kapatid, na ipinaliwanag ni Kristo na yung ginawang iyon ng kanyang mga alagad ay hindi paglabag sa Sabat, at maging siya ay hindi rin po sumira sa araw ng Sabat sa ganong kaparaanan na pinahintulutan niya yung kanyang mga alagad na kumitil ng trigo sa araw ng Sabat. Kaya nga sabi niya dito ay magkakaroon daw siya ng habag kaysa sakripisyo. So yun pong works of mercy on Sabbath day ay hindi po ipinagbabawal ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kapag may nagutom, pwede mong pakainin yan sa araw ng Sabat. Yan po ay hindi kasalanan, hindi paglabag sa kautusan ng Diyos. Depende sa sitwasyon, kasi yung panahon na yan, wala naman silang dalang pagkain, nagutom sila. So kailangan talagang kumitil nung pagkain na nariyan lang naman. Hindi naman talaga yan masama na kumitil o kumuha ng pagkain na kagaya ng pumitas ng pagkain na yan sa araw ng Sabat. Hindi naman sila nagnegosyo. So yan po, mga kapatid, ang tinutukoy dyan. Yan po ay pagpapahayag ng habag. Yan po. Kaya walang masasabi rito na nilabag ni Kristo yung Sabat. Dito naman sa sunod, sa verses 9 hanggang 14, ganito po ang sabi. And when he was departed thence, he went into their synagogue. And behold, there was a man which had his hand withered. And they asked him, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath days? That they might accuse him. And he said unto them, What man shall there be among you that shall have one sheep, and if it fall into a pit on the Sabbath day, will he not lay hold on it and lift it out? How much then is a man better than a sheep? Wherefore it is lawful to do well on the Sabbath days. Then said he to the man, Stretch forth thine hand. And he stretched it forth, and it was restored whole, like as the other. Then the Pharisees went out and held a council against him, how they might destroy him. Ayan po, itong mga Pariseo talaga, mga kapatid, ay hinahanapan si Kristo ng sala, kung saan dito po ay pagagalingin ni Panginoon Hesus yun pong taong may sakit, ay napansin na ng mga Pariseo. Kaya sabi nila, pwede ba o matuwid bang magpagaling sa araw ng Sabat? Kapag sinabing lawful, ibig sabihin, is it according to the law to heal on Sabat? Yun ba'y naayon sa utos na magpagaling sa araw ng Sabat? Ang sabi dito ng Panginoon ay lawful daw na magpagaling sa araw ng Sabat. Kasi nga, kung meron kang alagang hayop at nahulog sa hukay o sa balon sa araw ng Sabat, hindi mo ba yun hahanguin? Sa kagawian ng mga Hudyo, pwede nilang hanguin yun sa araw ng Sabat. Hindi po yung paglabag. Kaya nga wala silang maisagot kay Kristo. Wala silang maikatuwiran kasi ginagawa nila yon, na kapag nahulog ang kanilang hayop sa araw ng Sabat, hahanguin nila yon. Ay gaano pangaraw ang isang taong may sakit na kanyang pagagalingin sa araw ng Sabat. Ito po ay makatuwiran. Ito po ay ayon sa utos. Kaya hindi po sinira ni Kristo ang araw ng Sabat dahil sa kanyang mga ginawa na ito, na nagpagaling siya sa araw ng Sabat. Yan po ay akusasyon lamang ng mga Pariseo.
Kaya kung tayo ay magsasabi na sinira ni Kristo ang araw ng Sabat, ay baka isa tayo dun sa gustong pumatay kay Kristo. Kasi ang sabi rito, nung pinagaling ni Kristo yun pong taong may sakit, ang ginawa ng mga Pariseo, sila po'y nagtipon at nag-usap sila kung paano nilang maipapatay si Kristo. Dahil sinira daw ni Kristo ang Sabat. Pero maliwanag po sa atin pong binasa na si Kristo mismo ang nagsabi na hindi po paglabag sa araw ng Sabat yun. At yun ay naaayon sa utos. Kaya nga doon sa naunang talata natin binasa, yung pong pagtulong sa may sakit o sa nangailangan sa araw ng Sabat, yan po ay hindi paglabag. At maging si David niya, sa lumang tipan pa yun ay ibinigay ni Kristo bilang halimbawa na hindi po nakalabag sa araw ng Sabat. Yan po mga kapatid. Ngayon ay atin pong tutunghayan ang sinasabi naman dito sa Lucas chapter 13 verses 10 hanggang 17. Yan, ito po ay nagpagaling na naman si Kristo sa araw ng Sabat. Pero pareho na naman yung sagot ni Kristo doon sa mga nag-akusa sa kanya. Ano ho? Dito sa Lucas chapter 13 verses 10 to 17 ang sabi, "And he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath, and behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years, and was bowed together, and could in no wise lift up herself. And when Jesus saw her, he called her to him, and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity." Yan, meron pong nakita si Kristo na taong may sakit, babae na may sakit. Siya po ay hindi siya makatayo. Ano po? At siya nga po ay lumpo sa loob ng 18 taon. At sabi rito, at na makita siya ni Jesus, ay tinawag niya siya at sabi niya sa kanya, "Babae, ikaw ay kalag na, ulaya ka na mula sa iyong karamdaman." And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. Yan po. So pinagaling po ng Panginoon Jesus, yun pong babaeng iyon, at siya po ay nakatayo ng matuwid at kanyang pinuri ang Diyos. And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the Sabbath day, and said unto the people, There are 6 days in which men ought to work. In them therefore come and be healed, and not on the Sabbath day. Meron daw pong 6 na araw na pwedeng gumawa ang tao. At sabi rito, sa araw na yan, kayo ay pumarito at kayo ay mapagaling, at hindi sa araw ng Sabat. Ngayon, ang sabi rito, sa verse 15, "The Lord then answered him and said, Thou hypocrite, that not each one of you on the Sabbath loose his ox or his ass from the stall, and lead him away to watering?" Yan ang tanong ni Panginoon Jesus, kayong mga, ang sabi niya, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi ba ninyo kinakalagan ang inyong mga alagang hayop sa araw ng Sabat at pinapainom sila? Ngayon, ang sabi rito sa verse 16, "And ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan hath bound, lo, these 18 years, be loose from this bond on the Sabbath day?" Ang sabi niya, hindi ba't itong babaeng ito ay nasa karamdaman sa loob ng 18 taon? Siya po ay, kumbaga, ay nabibigkisan o siya ay nakatali sa karamdaman na yon sa loob ng 18 taon. Ang sabi ng Panginoon Jesus ay, hindi ba siya pwedeng kalagan sa araw ng Sabat? Sa verse 17, ang sabi ay ganito, "And when he had said these things, all his adversaries were ashamed, and all the people rejoiced for the glorious things that were done by him." Ayan po mga kapatid, nung sabihin ni Panginoon Jesus yung pong mga kasagutang iyon, ay napahiya yung kanyang mga kausap na mga Pariseo, na kung saan ay ipinagbabawal yung pagpapagamot o panggagamot sa araw ng Sabat. Tandaan natin, itong ginawa ni Kristo ito na panggagamot, ito po ay libre. Hindi naman ito hanap buhay. Kaya ito po ay karapat dapat na gawin. Ano ho? At ito pong ginawa niya ito mga kapatid ay missionary work sa araw ng Sabat.
ito po ay hindi masama. At maging dito sa Lucas chapter 14 verses 1 to 6 ay ganun din ang tagpo na ayon sa tala ni Lucas, si Panginoon Jesus po ay nagpagaling din sa araw ng Sabat. Ano sabi rito? And it came to pass as he went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the Sabbath day, that they watched him, and behold, there was a certain man before him which had the dropsy. And Jesus answering spake unto the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath day? And they held their peace. And he took him and healed him, and let him go. And answered them, saying, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the Sabbath day? And they could not answer him again to these things. Ayan, naroon na naman po yung mga Pariseo at mga pinuno na kung saan ay gustong akusahan si Kristo, pero ang tanong niya muli ay, sino sa inyo ang merong alagang hayop? Ano? Na kung ito ay mahulog sa hukay sa araw ng Sabat, ay hindi ba niya ito hahanguin? So nung mabanggit ni Kristo yun pong ganong katanungan bilang sagot, ay walang maisagot yun pong kanyang mga kausap. Kaya sa mga ginawa po natin pa ni Jesus, mga kapatid, ay wala pong naging paglabag sa araw ng Sabat. Hindi po paglabag yun, yun po ay lawful. At mismo si Kristo ang nagsabi na ito ay lawful to do good on Sabat. Yun po yung missionary work, o yun pong pagtulong sa nangailangan, hindi po yan bawal sa araw ng Sabat. Kaya yun po ang halimbawa ng ating Panginoon Jesus, yun pong tamang pahingilin ng Sabat ay kanya pong itinuro, mga kapatid. Yun pong pagliligtas ng buhay o pagsagip sa buhay ay hindi po ipinagbabawal ng Panginoon na gawin sa araw ng Sabat. Yan po ay isa sa ugali ng Panginoon Jesus na maging matulungin sa araw ng Sabat o maging anumang mga araw. At upang tayo maging kaisa ng Panginoon, dapat rin natin gawin yun pong kanyang ginawa, yung kanyang ugali ay dapat nating taglay, na tayo dapat na maging maawain. Hindi po legalistic si Jesus Christ. Siya po ay nagtuturo ng tamang pahingilin ng Sabat at hindi niya nga ito sinira. At maging hanggang sa kamatayan ay nagpahinga siya sa araw ng Sabat. Kaya nga patay siya araw ng Sabat. Ano? Nandun siya sa libingan. Kaya ito'y taliwas doon sa sinasabi ng ilang mga tagapagturo na si Kristo raw ay Diyos ng mga patay, kung araw ng Sabat ang ipapangilin pa rin. Ano? Ang sabi kasi ng iba si Kristo ay Diyos daw ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay. Kaya daw yung linggo na araw ng pagkabuhay ang dapat ipangilin. Kasi kung araw ng Sabat daw, ayun daw ay araw na si Kristo'y patay. Pero hindi po ganun ang ibig sabihin nun, mga kapatid. Ang ibig sabihin nun, si Kristo po maging hanggang sa kanyang kamatayan ay nangilin siya ng Sabat. Ibig sabihin siya ay namahinga. Ano? Lucas chapter 23 verse 46. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. Yan, nung si Kristo po, mga kapatid, ay sumigaw ng malakas at itinagubili niya sa kanyang ama ang kanyang espiritu, ay nalagutan po siya ng hininga. Nung malagutan po siya ng hininga, ay di namatay. Ano? At ano pong nangyari? Siya po ay inilibing ni Jose na taga-Arimatea doon sa kanyang libingan. Yan po ay araw ng paghahanda ayon sa Lucas chapter 23 verse 54. Yan po, araw ng paghahanda yan, mga kapatid. Ibig sabihin, Biyernes, at kasunod ng Biyernes ay Sabat. Yun po yung araw ng pamahinga. Kaya yung mga alagad mismo nagpahinga ayon sa verse 56. Nung mailibing na po si Kristo, sabi sa verse 56, nagsiuwi yung mga kasama ni Jose at maging siya, at sila nagpahinga sa araw ng Sabat ayon sa utos. Ayan po. Kaya kung paano yung mga alagad ni Kristo nagpahinga ayon sa utos, ganon din po si Kristo ay nagpahinga rin ayon sa utos. Naroon siya sa libingan araw ng Sabat, mga kapatid. Kaya iningatan po ng Panginoon Jesus ang araw ng Sabat.
At isa pang mahalaga nating tandaan patungkol po sa pag-iingat ng Panginoon Hesus sa Sabat ay ganito. Nung bago pa man siya mamatay, meron na siyang ibinigay na babala sa kanyang mga alagad, kung saan ay dapat pa rin nilang ingatan ang araw ng Sabat kahit wala na siya. Sa Mateo 24 talatang 20 ay ganito po ang sinasabi. But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Ayan po ang sabi rito, ay magkakaroon daw po ng malaking kabagabagan na hindi pa nangyari kailanman, buhat ng itatag ang sanglibutan. Kaya, ano po ang sabi rito? Ano yung babala ni Kristo? Ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag sa taglamig o sa Sabat man. Bakit po? Kasi nga, doon sa verse 19 ay binanggit na yung dahilan. Kasi kawawa yung mga may anak. Kung tatakas sila sa panahon ng pag-uusig, yung mga anak nila ay mamamatay. At kawawa talaga. Ayan po. At yung Sabat ay hindi rin nila may papangilin. Kaya ito po yun pong itinagubili ng Panginoon Hesus nang sabi niya, ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag sa taglamig o sa Sabat man. Kaya yan po ay patunay na si Kristo po ay meron na pong prediction na pagdating ng panahon, itong malaking kabagabagan na ito ay dapat pong ipangilin pa rin nila ng tama ang araw ng Sabat. Kaya nga, ipanalangin nila na ang kanilang pagtakas ay huwag mangyari na sa taglamig o sa Sabat man. Kaya dyan natin makikita mga kapatid na yun pong araw ng Sabat ay hindi sinira ni Kristo, kundi kanyang iningatan pa rin at itinagubili niya sa kanyang mga alagad na kanilang patuloy na ingatan. At ang tanong, nangyari na ba itong Great Tribulation na ito? Na hindi pa nangyayari kailanman? Ayon sa talata, ito ba'y natupad na? Ito po ay hindi pa talaga lubusang natupad. Pero sa karanasan ng Hudyo, ay nangyari na yung destruction of Jerusalem. Pero yung talagang kabagabagan na hindi pa nangyari kailanman sa buong mundo, hindi pa ito nangyayari, mga kapatid. Kaya, yung Sabat, ibig sabihin, ito po ay existing pa rin hanggang sa panahong ito iiral pa rin. At hindi pa rin mawala kahit na matapos yan, itong Great Tribulation na yan, mga kapatid. Kaya maliwanag po na ang Sabat ay hindi po sinira ng ating Panginoon. At maging hanggang sa bagong langit at bagong lupa, ang mga maliligtas ay sasamba sa Panginoon araw ng Sabat. Paano siya sasambahin sa araw ng Sabat kung sinira na niya ito pong araw ng Sabat? Basahin natin Isaiah chapter 66 verses 22 and 23. Sabi po ay ganito, For as the new heavens and the new earth which I will make shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. Yan, napakaliwanag po nito mga kapatid, na mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, ay paroroon ang lahat ng tao upang sumamba sa Panginoon sa araw ng Sabat. Kaya maliwanag po ito na maging sa bagong langit at bagong lupa na lilikay ng Panginoon ay mananatili po ito pong Sabat. Hindi po ito mawawala. At bagaman may nabanggit ditong bagong buwan, ay hindi po ito tumutukoy doon sa bagong langit at bagong lupa, kasi doon wala namang gabi talaga doon. So, ang Diyos po nakakaalam ng oras o ng panahon kung kailan gaganapin. Kasi ito bagong langit at bagong lupa. Yan. At itong Isaiah chapter 66, ito ay dual application. Ito ay tumutukoy din sa bansang Israel nung sila ay pumasok sa lupang pangako sa Canaan. Ito rin po ay tumutukoy sa katuparan ng heavenly Canaan. Pagpunta sa langit ng mga natubos, ng mga naligtas, mahingilin pa rin ng Sabat, mga kapatid. Kaya dito po sa ating pag-aaral, mga kapatid, ay maliwanag po nating natunghayan na ang Sabat ng Panginoon, hindi po ito nawala, hindi ito nasira.
At tandaan natin, yun pong Sabat na yan na weekly Sabat ay hindi po yan ibinigay matapos na magkasala ang tao, kundi bago pa man magkasala sina Adan at Eva, ay ito po ay ipinangili na ng Diyos, ipinagpahinga, binasbasan at pinakabanal. Kaya anong dahilan para kanyang sisirain yung Sabat na yun? Na yun ay nangyari before the fall. Ibig sabihin yun po ay walang problema doon. Hindi po yun yung ceremonial Sabat na lumipas na anino lamang na mabubuting bagay na darating. Basahin natin ito nakalagay sa Episode chapter 2 verses 14 hanggang 16. Ito po yung paliwanag dun, mga kapatid. For he is our peace, who hath made both one and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. So dito po, mga kapatid, yun pong tinutukoy rito na law of commandments contained in ordinances. Yan po yung palatuntunan na sinasabi. Yan po yung isinulat sa papel, mga kapatid. Yan po yung inalis na. Pero yung Sabat ng Panginoon ay nananatili pa rin po yun. Hindi po yun nawala. Ano? Colossians chapter 2 verse 14. Ayan. Ito yung sinasabi na nawala na Sabat. Colossians chapter 2 verse 14 hanggang 17. Ayan, tingnan ninyo ito kung bakit ito yung nawala. Ito yung inalis na ng Panginoon. Ang sabi rito, blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. So ano raw po itong ordinances na ito? Kasi kanina binasa natin sa Episode chapter 2, nabasa natin yung tinatawag na ordinances. Yun yung mga ordinansa, mga palatuntunan. Ano daw yun? Ayon dito sa Colossians chapter 2 verse 14, na sabi rito, blotting out the handwriting of ordinances, yan, that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. Yan po yung inalis na, yan po yung laban sa atin. Ano ho? Yan po kasi ay ibinigay lamang sa Israel dahil sa layunin na ipaunawa sa kanila yun pong panukala ng Diyos na pagtubos sa tao. Yan po yun. Yan yung mga Sabat na yan na nakapaloob dyan yung mga handog na susunugin at maging yung mga Feast of Unleavened Bread at iba pa na mga Sabat at mga yearly Sabat. Yan po ay inalis na, mga kapatid. Sabi rito sa verse 16 hanggang 17, let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of a holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. Ayan, nabanggit na Sabbath days. So plural. Itong Sabbath days na ito, yan po yung mga ordinances, mga kapatid, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Ayan po, yun po yung mga anino lamang o mga simbolismo lang ito na ang katuparan ay si Kristo. Kasi ano ba yung mga nakapaloob dun sa Sabat na yun na lilipas? Yun po yung paghahandog ng mga hayop, na yung mga ginagawa doon, yung mga paghandog doon ay tumutukoy kay Kristo, na si Kristo yung tunay na handog na mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya yung tunay na Paschal Lamb, mga kapatid. Yan po yung nawala na. Yun yung mga Sabat na yan. Pero yung Sabat ng Panginoon na weekly Sabat po yon, the Sabbath of the Lord, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 58 verse 13, ang sabi doon, my holy day, the holy of the Lord. Yun po ang mga binanggit na mga kataga upang ipaliwanag yun pong Sabat ng Panginoon. Kaya maging sa Exodus chapter 20 verse 8, yun po ay singular. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Yun po ay doon sa creation pa,
umiral na, wala pang kasalanan, umiral na po yung Sabat. Kaya hindi po yan simbolismo na lilipas. Ibig sabihin ay wala pang sacrificial system na dapat isagawa kagaya nitong mga paghahandog na ito sa araw ng Sabat na ceremonial Sabat ay yung yearly Sabat yan. Yan po yung nawala mga kapatid. Pero yung weekly Sabat na Sabat ng Panginoon, ito po ay nanatili at maging sa bagong langit at bagong lupa nga, ito pong Sabat na ito ay patuloy na ipapangilin ng mga naligtas. Kaya naway naging maliwanag po ang ating pag-aaral patungkol po sa araw ng Sabat na ito po ay hindi sinira ni Kristo, kundi kanya po itong pinagtibay. Ano ho? Kaya nga bilang huling talata na nagpapatotoo na hindi talaga sinira ni Kristo ang Sabat, ayon pong sinasabi sa Mateo 5:17 hanggang 19 na sinasabi niya hindi siya naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Hindi siya naparito upang sirain kundi upang ganapin. Yan po yung nilalaman ng talata doon. Kaya nga sabi ron, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan na hindi mawala sa kautusan. Hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi sinasabi na pag naganap na namatay siya sa krus, mawawala na rin yun. Ang sabi, hanggang sa maganap yon, yung pagkamatay niya sa krus, matupad yung mga nasa seremonyalo, kahit na maganap na ang mga yon, hindi pa rin mawawala yung nasa 10 utos mga kapatid. Yun po'y patuloy na iiral kasi nakalagay din doon hanggang sa mga wala ang langit at lupa. O meron pang langit at lupa mga kapatid. So hindi pa rin nawawala yun pong utos ng Diyos mga kapatid. Kaya yan po'y umiiral, taglay at nakapaloob doon yun pong ika-4 na utos na araw ng Sabat na tanda ng pagpapakabanal at tanda ng kapangyarihan ni Kristo, kapangyarihan ng Diyos bilang manlilika at tagapagligtas. Ngayon po tayo po'y manalangin bilang pagtatapos. Ama namin ang tahanan po na sa kitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa mga mensahe namin pong natalakay sa oras nito. Naway ito po'y may kintal sa amin pong puso't isipan at naway naging maliwanag ito sa bawat isa na ikinig at naway ang inyo pong kalooban, ang inyo pong kagustuhan ang maganap ng bawat isa sa amin. Kami po'y tulungan na mamuhay na naayon sa inyo at naway ang inyo pong kapangyarihan bilang manlilika at tagapagligtas ay amin pong patuloy na gunitain tuwing araw ng Sabat at maging sa bawat sandali ng aming buhay. Naway kami po inyong pakabanalin at patawarin sa anuman pong mga pagkukulang pagkasala. Ang lahat pong ito ay amin pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pakikinig mga minamahal na mga kapatid. At ngayon po ay pansamantalang magpapaalam ang inyong lingkod, Brother Jimwell Gain. Atin pong ibalik ang papuri at pasalamat sa atin pong Panginoon.